Bibigyan pansin po natin ngayon, tututukan natin ngayon ng usapan, Bianca, tungkol sa mahalagang papel ba nung pagkukwento. Talagang kailangan magkwento. Ano kaya kwento? Alam mo, naintriga ako dito sa grupo na ito. Kasi sila, affiliated sila sa National Library of the Philippines. So, ang ganda nung ginagawa nilang pagkukwento, yung style na pagkukwento nila, nakikita rin sila sa online yung kanilang mga ginagawa. Siyempre, bukod sa pinapakita nila yung paano sila nagkukwento, ano yung laman ng kwento nila. At yun na isa sa mga paraan para maipalaganap din yung kultura natin. At saka siyempre, yung pagmamahal at sana yung pagkahilig na magbasa. O, medyo kulang tayo sa ganun eh. Sana marami pang katulad nila. Sa totoo lang kasi, itong mga ganitong mga storyteller, malaki talaga yung kanilang naitutulong din. Kasi kung minsan tayo, yung ibang lalo yung mga bata, minsan hindi nila nabobored sila na magbasa na sila lang. So maganda, lalo na sa pamilya, sa pamilya. Ang nanay o ang tatay, di ba? O si ate, si kuya, ang unang minsan ituturo sa iyo magbasa, tinutulungan ka magbasa o binabasahan ka ng libro. At Diba? nakakapag-set din sila ng tone ng kwento, kaya mas O, nagiging diba ang interesting galing? to. Oo. Pag kinukwento ka na mo, tapos pati yung grrr, mga ganun, nakakatuwa. With matching sound effects pa, With diba? sound effect at saka meron pang hand gesture, diba? Pati mukha mo. So nakakaaliw yung ganon sa mga bata. Iba yung kinukwentuhan ka eh. Na lalo na yung mga kwento, meron kang mapupulot na aral, mas nabibigyan siya ng emphasis kung ikinukwento talaga sa mga bata na ganito yun, tapos yung aral. Yun, yung mga At ikaw ganon. naman, Mami Di ba? Bilang ikaw na nakikinig, para ka talagang natatransport doon diba? sa world ng kwento na yun. Oo, ayan, naku, alamin na natin, nasa linya na natin, excited na ako marinig yung kanilang kwento at pananaw, lalo na sila po ang tampok natin ngayon, ang grupong NLP Kwentistas. Ayan, nasa linya natin si Sir Tom Fernando, Head Librarian, Children's Section, at si Miss, paano ko babanggitin? Jifa? Si Jifa Akmat, Librarian 2. Ay, naku, kakatuwa naman mga librarian. Oo. Behave. Behave po kami ngayon. Good afternoon po. Thank you for joining us po dito sa Read Pinoy. Ayan, hello. Magandang hapon po sa ating mga manonood. Yan, kayo po ang mga guests, kayo po ang mga kwentista. Ayan. Ay po. Hi, Ma'am. Jifa, tama po ba ang pronunciation ko? Ay, Yes po, naririnig na ma'am po ako na Jifa po. Tama Jifa, ayan po. Ang cute. Ano po, nakakatuwa po at maraming salamat po sa pagkakataon na samahan kami dito sa Read Pinoy. At alam nyo ba, itong programa na to, talagang bagay na bagay po kayo dito. Dahil tukol po sa pagbabasa. Pero una-una po, Sir Tom at Ma'am Jifa, pakwento naman sa amin, pa-share naman, paano ba nagsimula itong NLP Kwentistas? Saan galing yung salitang kwentistas po? Okay po, no? Ma'am, nag-start po ang aming grupo noong nagbukas po ang children's section dito sa National Library of the Philippines noong 2006. Noon po, wala po talaga kaming formal na pangalan. Parang ni-introduce lang po kami na storytellers at puppeteers ng National Library of the Philippines. And then, by 2017 po, ayan, ang alam ko ma'am kasi nung panahon na yon nauuso yung mga statement shirts. Alam niyo po yon, yung mga t-shirt na nakalagay dito kung ano yung mga pinaglalaban niyo, yung parang gano'n. So kami naman, bilang kami ay mga storytellers din naman at mga puppeteers, so nilagay namin kwentista. Yan, para po every time na makikita kami, ay, ito, kwentista ito ng National ng Library. So mula po doon, kami po ay tinawag na mga NLP Kwentista. Hanggang ngayon po, yun po ang pangalan na dala-dala namin. So, National Library of the Philippines, NLP Kwentista. Opo. Ma'am Jifa, tanong ko lang din po, itong, ang gusto niyo po talaga magkwento, pero paano niyo po napaninindigan itong ginagawa niyo po ngayon? Actually ma'am, yung sa iba, kung mapapakinggan nila yung NLP kwentista or salitang kwentista, parang sabi nila, ang hirap, hindi ako mahilig magbasa, kayo mahilig ba kayong magbasa? Ganun po yung mga tawag sa amin, kung bakit daw ba kami naging kwentista. Actually ma'am,
pag gusto ko yung ginagawa mo, katulad po sa amin, lalo na po pag may mga bata po kami naiengganyo, kung paano ba namin siya napapanindigan, talagang nagbabasa din po kami, lalo na po ako, more on storytelling po talaga, more on batang kwento po talaga yung binabasa po namin. Actually, ma'am, interactive ang ginagawa namin, no? Hindi siya yung katulad ng iba na babasahin ko lang sa'yo, hindi po. Mhm. Kung mapapansin niyo po, kung daw ako magkwento sa inyo, laging may action. Kasi nasasanay po kami sa Yes. interactive storytelling. Oh, yun nga po eh. Kasi nakakatuwa nga yun, di ba? Parang yung mga nanay dati na mahilig magkwento sa mga anak nila, bedtime story, na kung ano-anong, kung ano, kahit may conversation doon sa kwento, paninindigan nila na yun na yun. Kumbaga, ginagawa nila kung kailangan tumahol, tatahol, lahat ng nababasa nila. Nakakatuwa yung ganun. Ay, welcome ko lang pala si Sir James. Hi, Sir James Mabora. Good afternoon Kasama po. din po. Ayan. Hello po. Ayan, Sir James, dahil bagong pasok ka, may tanong ako sa iyo. Ayan. Tanong ko po sa inyo, pero ano yung, ako usually na nagiging hamon, na-encounter niyong problema kapag kayo ay nagkukwento sa mga bata? Okay po. Sa amin pong sa NF20 po, yung pamamaraan po ng pagkukwento po namin, hindi naman po inaalis, kumbaga pinapalitan po namin yung traditional po ng pagkukwento. Tulad po dati po ay nakasanayan po natin yung mga story based po yung binabasa po. Kaya may mga times po yung mga bata po, instead po na makinig ay may mga natutulog, may mga naghaharutan, may nagkukulitan, dahil kami sinabi nyo kanina, may nagkukurutan. Pero po yung sa pamamagitan po ng paggamit po natin ng ibang medium ng pagkukwento, ng interactive storytelling, kinukulit po namin ang attention nila na makinig po sila sa pagkukwento. For example po, meron pong isang karakter po doon na isang bida po ay kailangan po ng ganitong karakter. Tapos po, yung mismo pong makulit na bata po, ginagamit po namin siya bilang isa pong bida po dun sa karakter para po yung attention niya ay mawala po sa pagiging makulit niya. Kundi po, ma-focus po siya dun sa nagawa namin pagkukwento. At most of the time po, yung gumagamit din po kami ng mga iba't ibang boses po, kagaya po na nabanggit ko kanina. Malaking tulong po yun sa mga bata para po yung attention po nila sa pakikinig ng kwento ay talagang nandun po talaga. Sir Tom, hindi ba kayo napipikon minsan? Hindi ba kayo napipikon? Hindi. Hindi ba kayo napipikon? Napipikon, syempre, ano po, aamin tayo, no? Hindi. Wait. Hindi. Oo, hindi naman natin maiwasan na ang mga bata ay makukulit talaga. Diba? Ang sobrang dami nilang energy. Ang kulit. So, syempre, yun, kinikimkim namin. Kinikimkim namin yung nararamdaman namin na yun. Pero, ibinabalik namin sa kanila. Kumbaga, para mapantayan din namin yung energy nila. Or mas mainam nga po, mas mataas pa yung energy namin. Pero pagdating sa, yun nga po, balikan natin kung napipikon. Minsan, ganun, makulit kasi, ayaw nilang makinig, ayaw sumunod. Pero, syempre, tayo ay professional din eh. So, dapat pinapakita natin sa kanila na kahit ganun yung kanilang character, syempre, hindi tayo magpapa-overcome. Kung makulit sila, mas makulit kami. Ayan. So, hindi tayo magpapatalo sa kakulitan ng ating mga bata. If you cannot beat them, join them. Makikulit na Yes rin. po. Although, based po sa mga experience nyo, anong klaseng mga stories po ba yung medyo challenging po na ikwento? Challenging po, kasi ngayon po, marami na, malawak po ang children's literature. Iba-iba na po ang nagiging tema ng ating mga kwento. Siguro ang mahirap po nating ikwento ay yung mga tinatawag natin na emotional stories o talaga namang may mga kurot sa puso. Ang isang halimbawa po nito ay yung kwentong Mama's House and Papa's House. Ito po ay tungkol sa isang bata na naninirahan sa kanyang nanay at minsan sa tatay. Kasi yun pala, meron pala silang issue sa pamilya. Ayan, yung mga ganyan po. At siguro din po ang mahirap din po ngayon na i-discuss ng mga kwento ay yung mga sensitive topics. Halimbawa po nito, yung kung pamilyar kayo ay tungkol doon sa mga libro na
ako ay may kiki, ako ay may titi, kasi hindi ito yung mga common na titles Yes. na naririnig Oo. natin, no? Mhm. Pero pag inintindi nyo yung mga libro na iyon, nagtuturo pala siya kung paano natin alagaan ang ating sarili, di ba? Totoo. Kung paano natin dapat iharap ang ating sarili sa iba at kung paano natin pangalagaan ang ating sarili. At meron pa pong isa, nako, tungkol naman sa ang lihim ni Leia. Maganda rin po itong topic, ano? Ito ay tungkol sa child abuse. Mhm. Ayan. Uy, difficult topic yan. Ang hirap ikwento sa Yes bata po, niyan. ano? At meron din po tayo ngayon tungkol naman sa LGBT, kung pamilyar din po kayo sa mga kwento na ang bonggang-bonggang batang Becky. Ayan. Oo. Ayan, di ba po? Ngayon, kasi sila yung mga topics na lumalabas. Pero noon kasi, pag narinig natin itong mga topics na ito, sensitive tayo kasi conservative tayo eh. Pero ngayon, sa ngayon, unti-unti nating ipinapakita sa ating mga audiences yung mga halimbawa ng ganitong kwento. Para mas maging bukas din ang isipan nila na, ay, naku, hindi ito pwede sa bata kasi sensitive topic. Pero dahil ngayon, dahil may mga magaganda tayong mga manunulat at mga ilustrador at mga publisher, ang mga topics na ito ay nai-introduce natin ng paunti-unti sa ating mga audience. Nais lamang din po naming malaman po mula sa inyong grupo. Ma'am Jifa, yun nga, binabanggit mo na ang isa sa mga pwedeng maging challenge para kayo ay intindihin yung mga nagkukwento pong tulad nyo ay yung gadget. Yung attention nila sa gadget. So, paano po ninyo lalabanan din yan ng attention, ng agaw kayo ng attention doon? Actually, ma'am, hindi na po namin inagawan. Kami na po mismo yung pumunta sa mundo po nila. So, kung makikita nyo, ma'am, kung pupunta po kayo sa NLP Book Cart po, isa po yung Facebook page po ng National Library. Makikita nyo po doon, ma'am, na gumagawa po kami ng mga kwento. Nag-storytelling po kami. Gamit po yung mga iba't ibang libro po na meron po ang National Library of the Philippines, ma'am. Ayos na. Online na rin pala eh. Di, mas maganda. Yes, kaysa kung ano ma'am. panoorin nila sa, di ba? Bianca. Yes. Yes po. Halos lahat po ng social media account po natin, ma'am. Sasakupin po natin yan Instagram, YouTube, Facebook, saan pa ba? Sa TikTok din po. Nandyan din po kami, ma'am. Ayan, nasa inyo po ngayon ng pagkakataon para hikayatin din po yung ating mga nanonood, lalo na yung mga magulang na tangkilikin po itong inyong grupo, yung pagkukwento po na ginagawa ninyo, yung strategy nyo po. At napakaganda po kasi nitong advokasya. Muling magandang hapon po at kami ang mga epikwentista. Ako ang yung kuyang kwentistang si Kuya Tom. Inaanyayahan ko po kayo na magkaroon po tayo lahat ng hilig sa pagbabasa. Ano po? Ang pagbabasa po ay hindi, kumbaga, hindi po ito pampatulog. Hindi po ito para tayo ay tahimik, kundi ito ay para tayo ay magising. Ayan, no? Para makupaw ang ating isipan. At dahil dito sa pagbabasa, ito ay nagagamit natin bilang paraan ng pagkikwento. Tayo ay natututo, tayo ay lumalawak ang kaalaman, at hindi lang po yun, nagkakaroon tayo ng isang bagay na mahalaga para sa atin. At yun ay ang pagkahilig sa pagbabasa. Ayan. Bata, ako ang inyong ating daldalitang kwentista na si Ate Jipa. At muli, katulad nga ng sabi ni Kuya To, ay inaanyayahan po namin kayong magbasa dahil kami po mga kwentista ay naniniwala sa continuous learning. At dahil po dyan, lalawak pa ang inyong imagination kahit umabot na tayo sa mga kaedaran nila, Mami, Daddy, Ate, at Kuya. Kuya James, pasok. Hi, magandang araw. Ako naman ang inyong musikerong kwentistang si Kuya James. At gaya nga po ng sabi nila, Kuya Tom, Kuya Jipa, syempre po, sabi nga po nila, at least 5 to 15 minutes po na nagbabasa po yung mga bata. Ay syempre, nakakapulot po sila ng mga bagong kaalaman. At syempre po, sa pagbabasa, ay napapalawak din po yung mga kanilang imahinasyon. At tunay nga po na natututo sila. At higit sa lahat, syempre po, nabibigyan din po sila ng oportunidad na matuto sa pagbabasa at masahiligan din po ito.
Ayan. Ang galing. Thank you so much po. Medyo bitin lang tayo sa oras sa nakwentuhan. Gusto ko sana kwentuhan nyo kami, kaya lang medyo kukulangin lang tayo sa oras. Sana sa mga susunod na pagkakataon pa, mas mahaba yung oras natin. Kwentuhan nyo kami, ha? Ayan, mga bata, mga mami, mga daddy, mga ate at kuya, kami ang inyong mga NLP kwentista na nag-iiwan sa inyo ng mensaheng lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines. Mag-enjoy kayo dito. Nice. Thank you so much po. Nice. Hanggang sa susunod po. Bye-bye. Thank you po. Paalam. Paalam.